mabuti gawin at mananahan ka, ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Sarili sa Diyos mo ilaga, pag nagtiwala ka'y tutulungan ka na. Ang kabutihan mo ay magliliwanag, katulad ng araw kung tanghaling tapat. Pupurihin ka, Jesus, pupurihin ka, O Diyos, pupurihin ka sa awit at pagsamba. Pupurihin ka, Jesus, pupurihin ka, O Diyos, pupurihin ka sa awit at pagsamba. Sarili sa Diyos mo ilaga, pag nagtiwala ka'y tutulungan ka na. Ang kabutihan mo ay magliliwanag, katulad ng araw kung tanghaling tapat. Pupurihin ka, Jesus, pupurihin ka, O Diyos, pupurihin ka sa awit at pagsamba. Pupurihin ka, Jesus, pupurihin ka, O Diyos, pupurihin ka sa awit at pagsamba. Pupurihin ka, Jesus, pupurihin ka, O Diyos, pupurihin ka sa awit at pagsamba. Pupurihin ka, Jesus, pupurihin ka, O Diyos, pupurihin ka sa awit at pagsamba. Amen po, amen. Purihin natin ang Panginoon sa isang napakagandang umaga. February 8, second Sunday of February. Yan po, welcome sa Jesus is Alive Christian Ministry. Palakpakan po natin ating Panginoon, Jesus. Amen. Magpapasalamat tayo sa ating pananambahan. Inaanyahan ko po lahat na tumayo. At i-greet po natin ating mga kapatid sa Panginoon na nandito. At maging na wala dito, nando po sa ating GC, sa JICM family. Doon po sa ating live via Facebook page po tayo. Amen po. Tayo po ay lumapit sa Panginoon sa
pagbasa sa kanyang salita. Amen po. Ito po ay ang awit ng papuri kay Yahweh na may akda ni Haring David. Yan po. Awit 95 verse 1 to 7. Sabay-sabay po tayo. Tayo na't lumapit kay Yahweh na Diyos, siya ay awitan, ang batong kublihan, ating ang handugan, masayang awitan. Tayo na't lumapit sa kanyang presensya na may pasasalamat, siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Sapagkat si Yahweh, siya ay dakila't makapangyarihan Diyos, ang dakilang haring higit sa sinuman na di Diyos. Nasa kanyang palad ang buong daigdig, pati kalaliman, ang lahat ay kanya maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat, pati ang lupa na kanyang nilalang. Tayo na lumapit sa kanyang sumamba at magbigay galang, lumuhod sa harap ni Yahweh na siyang sa ating may lalang. Amen po. Siya ating Diyos at tayo ang kanyang bayan, pastulan, mga tupang inaalagaan. Amen po. Tayo po ay sumandaling tumungo at manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit sa inyo, Panginoon. Purihin ka at sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Panginoon, salamat po sa umagang ito na inyong binigay at binigyan mo kami ng pagkakataon lumapit sa iyo bilang isang iglesia. Sa oras na ito, Panginoon, ay nanyanyahan po namin ang iyong banal na Espiritu na siya manguna at manatili sa aming kalagitnaan, Panginoon. Linisin niyo po ang aming mga puso't isipan at alisin anumang sagabal sa magiging focus namin sa iyo sa umagang ito, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, na pagpalain niyo po ang bawat awit, ang bawat panalangin, ang iyong salita, at ang mensahe na aming maririnig sa oras na ito, Panginoon. Ikaw, dalangin po namin, Panginoon, na ikaw lamang po ang mabigyan ng kapurihan at karangalan sa umagang ito. Ito po ang aming tanging dalangin sa tanging pangalan po ng ating Panginoong Jesus. Amen. 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 Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ayan. Good morning. Excited na po ba tayo magpuri sa Panginoon? Amen. Naniniwala ko lahat dito ay pinagpala ng Lord. Amen po ba? Sino dito nakakain na ng almusal? Ayan. Amen. Talagang walang imposible sa Lord kasi kailanman hindi niya tayo gugutumin, no? Diba? Alata naman sa akin ako busog na busog. Ayan. And salamat po sa Lord dahil tunay nga na walang imposible sa Kanya. Truly, nothing is too hard for the Lord. Amen. Dahil lahat ng bagay ay posible sa Kanya kung talagang ipagkakatiwala natin sa Kanya. Amen po ba? Hallelujah. Patuloy natin purihin ng Panginoon. And through you, I can do anything. I can do all things. Cause it's you gives me strength. Nothing's impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living my faith. Nothing is impossible. Nothing is impossible. Nothing is impossible. Oh, I'm not gonna live. I'm not gonna live by what I see.
impossible in your name. Nothing is impossible. Whoa, and I'm not gonna live. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. And I know that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living. Let's declare, nothing is impossible. Nothing is impossible. Hallelujah. Do we believe in Jesus? Hallelujah. Truly, Lord God, nothing is impossible in your name. And we will just continually believe in you, Panginoon. Hallelujah. And I believe. I believe. I believe. And I believe in you. I believe. I believe. I believe, I believe, and I believe, I believe, I believe, hallelujah. I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe, I believe in you. Through you, I can do anything. Come on, church, let's lift our voices to the Lord. Hallelujah. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. The strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe in you, Jesus. I believe in you. I believe, I believe. I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Hallelujah. Nothing is impossible in your name, Lord God. Truly, Lord God, that our hope is in you, Panginoon, because you are alive and we have been set free, Panginoon, because you are our Redeemer. Amen. Hallelujah. We will continue to worship you, Jesus. Our Redeemer lives. Hallelujah. I know He rescued my soul. His blood covered my sin. I believe in my shame is taken away. My shame is taken away. My pain is filled in His name. I believe, and I will raise the banner. And I raise the banner. Oh, 'cause my Lord has suffered and great. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. I know He rescued my soul. His blood covered my sin. I believe, And my shame is taken away. and my shame is taken away. My pain is filled in His name. I believe, And I will raise the banner. I raise a banner. Oh, 'cause my Lord has conquered His grave. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives.
you. I'm dancing on this mountain top to see your kingdom come. And my Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer. Come on, church, let's lift our voices to the Lord. My Redeemer lives. Hallelujah. My Redeemer lives. 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 My Redeemer. Hallelujah. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. Hallelujah. Can we give the Lord the mighty clap offering? Hallelujah. Yes, Lord. Thank you, Lord God, because you have set us free, Panginoon. We have been set free because of your love. Because of your love, Panginoon, sa aming mga anak mo, Panginoon. Thank you, Lord, because truly you're our Redeemer, Panginoon. You're our Savior. You're our Messiah, Panginoon. Without you, Panginoon, we cannot be here, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pribilehiyong ito, Panginoon, na malaya ka naming napapapurihan. Malaya ka namin, Lord God, nasasamba, Lord, sa Espiritu at katotohanan, Lord God. We thank you, Lord God, for this privilege, Panginoon, that we are here all together worshiping you, Lord God, in spirit and in truth. And Lord, sa oras na ito, salamat, Panginoon, sa pagpapala mo, Panginoon, sa araw-araw, Panginoon, na nararanasan namin, Lord God. Sa kabila, Panginoon, ng mga pagkukulang namin, Lord, salamat dahil patuloy na nandyan ka upang kami gabayan, patuloy kaming yakapin, Panginoon, patuloy kaming patawarin every time, Panginoon, na nagkakasala kami, Panginoon. Tunay, Lord, na hindi kami karapat-dapat, Lord, but we are so thankful, Panginoon, because you are very merciful, Panginoon. Yung pag-ibig mo, Panginoon, yung patuloy, Lord God, na nangingibabaw, Panginoon, kahit kami sobrang marumi sa inyong harapan, Panginoon. Kaya, Lord, sa oras na ito, patuloy, Lord God, na ninanais namin na ikaw lamang yung maranasan namin sa aming mga buhay. For you, Panginoon, to be the center of our lives, be the center of our everything, Panginoon. We desire nothing, Panginoon, but to be in your presence right now. We believe, Panginoon, that you are here, Panginoon. You choose to make your presence be known, Panginoon, whenever we worship you, Panginoon. Hallelujah. Jesus, be the center of our hearts, Panginoon, of our lives. Truly, it's all about you, Panginoon, the reason why we are here, Panginoon. Hallelujah. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. And Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. 'Cause Jesus, you're the center, and everything revolves around you. And Jesus, Jesus, be the center of my life. and Jesus be the center of my life. And Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. And Jesus, nothing else matters. And nothing in this world will do.
be the center of your church. And Jesus be the center of your church. And every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. Come on, church. Let's worship the Lord. Let's worship our Jesus. It's all about you, Jesus. Hallelujah. It's all about you, Lord God. The reason why we are here, Panginoon. We just want, Lord God, for you to be the center of our life, Lord Jesus. Hallelujah. Jesus. Come on, church. Let's invite Jesus in this place. Let's invite the Holy Spirit to continually dwell in our lives, to continually work in our lives. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. 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 From my heart to the heavens, and Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about. From my heart to the heavens, and Jesus be the center. It's all about you, Jesus. Hallelujah. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Hallelujah. Hallelujah. Let's worship the Lord our God. Hallelujah. We worship you, Jesus. You deserve to be praised, oh God. You deserve to be lifted up, Lord God. You deserve to be glorified, oh God. Hallelujah. Hallelujah. Take full control of our worship, Panginoon. Take full control of our lives right now, Panginoon. We desire nothing but to be more of your presence, Panginoon, right now, this morning, Panginoon. Hallelujah. We love to worship you, Jesus. We love you, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon, dahil tunay na buhay ka. Tunay, Panginoon, na dakila ka. We worship you, Lord. We will forever worship you, Panginoon. Ito yung desire ng aming mga puso, Panginoon, na habang buhay, mapaglingkuran ka namin, Panginoon. Kaya habang buhay kami magpapasalamat sa iyo, Panginoon. Hallelujah. I'll worship at your throne, whisper my own love song, with all my heart I'll sing, for you my daddy king. I'll live for all my days, to put a smile on your face, and when we finally meet, it'll be for eternity and all. How are you open up your arms when I need your love? How far you will come. If ever I was lost, you said that all you feel for me is undying love, that you show me to the cross. And I worship you, my God. I'll worship you, my God. I'll worship you, my God. And I love you. And I love you. Forever I will sing. Forever I will be with you. Be with you. Yes, Lord. Forever, Lord God, we desire to be with you, Panginoon. Hallelujah. Minsan pa I'll worship at your throne. I'll worship at your throne, whisper my own love song, with all my heart
sing for you, my daddy. I live for all my days to put a smile on your face. And when we finally meet, it'll be for eternity. And oh, how wide you open up your arms when I need your love. How far you would come if ever I was lost. You said that all you feel for me is undying love, that you show me to the cross. And I worship you, my God. I worship you, my God. I worship you, my God. And I love you. And I love you. Forever I will sing. Forever I will be with you. Be with you. I worship you, my God. I worship you, my God. And I love you. And I love you. Forever I will sing. Forever I will be with you. Be with you. Sige po kapatid, sa oras na ito, let's continually give thanks to the Lord. Kung meron kang gusto ipasalamat sa Kanya, kung meron kang gusto sabihin, malaya mo itong masasabi sa Panginoon. Hallelujah. We thank you, Lord God, for you are good, Panginoon. We thank you, Lord, dahil tunay na buhay ka sa aking buhay. Salamat sa kabutihan mo sa aking pamilya, Panginoon. Tunay na wala kang katulad, Panginoon. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. I worship you, my God. I worship you, my God. I love you, and I love you. Forever I will sing. Forever I will be with you. Be with you. I worship you, my God. I worship you, my God. And I love you. And I love you. Forever I will sing. Forever I will be with you. Be with you. Yes, oh God, hallelujah. Siya nga po, Panginoon, ikaw ay purihin sa umagang ito. I worship you, all my God. We love you, O Lord. Ang sabi po ng aming mga puso ay mahal ka namin, Panginoon. Naman po ang pagmamahal na ito ay patuloy mo pong makita sa amin, Panginoon, na ikaw po ay aming tunay na iniibig, ay kay aming minamahal, Panginoon. Salamat po, Panginoon, doon sa pag-ibig na yung tinanim sa amin, Panginoon. Salamat sa pag-ibig na ibinigay mo sa amin, Panginoon. To worship you, O Lord, upang sambahin ka at papurihan sa iyong trono. Maraming salamat po, Panginoon. At aming pong dalangin naming Diyos na buhay sa umagang ito. Ikaw po ang manguna sa amin, Panginoon, patuloy. Basbasan mo po, Panginoon, ang bawat salita na yung ibibigay, Panginoon. Bigyan mo ng kapangyarihan, Panginoon. I'm just your human speaker, O Lord, but you are the great speaker this morning, O God. At ito pong aming salitang ito, Panginoon, ay maging patuloy na maging hamon po sa amin, Panginoon. Sa bawat isa sa amin yung mga anak, Panginoon, kung paano namin mapapakita ang pagmamahal na yung binigay sa amin, Panginoon. Sa aming buhay, Panginoon. Sa bawat oras sa aming pamumuhay. Sa bawat sandali, Panginoon. Sa bawat sitwasyon, Panginoon. Mabuti man o masama, sa kasaganaan, sa kagipitan, kami ay magpupuri, Panginoon. And we will declare
that Jesus Christ is our Lord, our Savior, our Redeemer, the loving God sa amin, Panginoon. Salamat po, Panginoon. At amin pong patuloy na inihiling, Panginoon, sa umagang ito, sa bawat bahagi ng aming gawain ito, Panginoon, ay sa iyo po ang kapurihan at kadakilaan. Ikaw po ay aming maitaas, Panginoon. Ikaw po ay aming mabigyang kaluguran, Panginoon. And we pray, O God, sa bawat hadlang, Panginoon, nakikita mo, Panginoon, yung pagmamahal sa aming puso, nakikita mong balakid, Panginoon. Lord, kami po ay iyong patuloy na linisin at patuloy na patawarin, Panginoon, sa bawat bagay na aming nagawang mali sa iyong harapan. And let this worship, O God, and let this congregation, Lord, worship you, O Lord, alive, because Jesus is alive in this church. That Jesus is alive in this church. That Jesus is alive in this church. Hallelujah. 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 In Jesus' name we pray. Amen. Tunay nga po na sa buwan ng February ay buwan ng mga puso, ano po. So napapanahon po sa ating tatalakayin ay ang pagmamahal. Yung pagmamahal sa Diyos. Loving your God, kung paano natin may papadama yung ating pag-ibig sa Panginoon. Sabi kanina sa awitin, I worship you, all my God, I worship you, my God. I love you, I love you, I love you, my Lord. Amen? Mahal ba natin ang Panginoon? Mahal ba natin ang Panginoon? Mahal ba talaga natin ang Panginoon? Sumusunod ba tayo sa Panginoon? Nabawasan. Ginagawa ba natin ang mga bagay na inuutos ng Panginoon? Nababawasan, pabawas ng pabawas. Naway makita po ng Panginoon ang ating puso sa ating mga kasagutan kung paano natin iniibig ang ating Diyos na buhay. Loving God is the greatest, there is a greatest love story happen in this world. Ano kaya po yun? Yung pag-ibig ni Eva at ni Adan, o pag-ibig ni Romeo and Juliet, o pag-ibig ni Napoleon and Josephine, yung mga ating mga naririnig. Pero the greatest love story happened in this world is ito po. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not have perished but have eternal life. A very common and familiar sa ating lahat na mga mananampalataya. Amen? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak doon sa krus ng Kalbaryo. Sa kabila po ng ating mga kasalanan, sa kabila ng ating kamalian, minahal pa rin tayo ng Diyos. Amen. At pinatunayan po yan ng ating Diyos na buhay, ang ating Panginoong Hesus, dito sa krus. Diba? May picture po tayo dito ng ating dito sa krus kung saan namatay, binata lahat ng Panginoong Hesus. Diba? Na dapat tayo ang nagdurusa, na dapat tayo ang napako. Nung panahong yun, ang pagpapako sa krus sa panahon ng mga Romano ay siyang pinaka-masaklap o nakakahiyang kaparusahan para sa mga kriminal at nagkasala. Kung ngayon may lethal injection na, may silya elektrika, noon po ay ang pagpapako sa krus. Kahit po ang mapagkwentuhan ang pagpapako sa krus ay hindi po pinag-uusapan.
sapagkat ito po ay napaka-rumaldumal na bagay. Pag ikaw ay napako sa krus, ikaw na ang pinakamasamang tao. At hindi ka lang basta mamamatay agad dyan pag pinako ka. Unti-unti mararanasan mo ang sakit. Unti-unti parang nauupos na kandila ka dyan. Hindi pagtaas niyan, patay ka agad, that's it. Hindi po. Unti-unti mararamdaman mo yung suffering, yung pain. At yung po'y binata ng ating Panginoong Hesus para sa akin, para sa iyo, para sa Kanya, para sa ating lahat. Na dapat na doon tayo ang nakapako dahil tayo ang makasalanan. Ano po? He gave His one and only Son. Pag sinabing He gave, binibigay. Ang pagbibigay, sabi nga, is not just a feeling. Pwede ka magbigay ng walang pakiramdam. Tama po ba? Pwede ka magregalo, pero hindi bukal sa loob mo. Pero pwede ka magbigay. Pero sa ating Panginoon, binigay niya ang kanyang buhay na mayroong pag-ibig. Kahit kinukutya siya doon sa krus, tinanggap po niya lahat yun. Sa kanyang mga sugat, sa kanyang mga latay ay pinagaling niya tayo. Sa Isaiah sinabi, at sa kanyang dugo na tumigis dito sa krus, ay nilinis niya ang ating lahat ng mga kasalanan. Wala pong natira. Ang tanging Panginoong Hesus lang ang napako sa krus na namatay at muling nabuhay at hindi naging makasalanan. Siya ang sinless, walang kasalanan na napako doon sa krus. Ang ating Panginoong Hesus lamang po. At kaya nang tinanggap mo ang Panginoon, ikaw ay binigyan niya ng Holy Spirit, ang banal na Espiritu. Ang sabi sa Galatia 5:22, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Meron po ba tayong lahat nito? Tama po, napakahirap, di po ba? Pastor, parang lahat naman, enumerate mo yan, parang baka 2 lang ang nakuha ko doon. Baka 3 lang. Pero katotohanan, na nang tinanggap natin ng Panginoong Hesus, ibinigay niya ang banal na Espiritu, at ito ang bunga ng banal na Espiritu na nasa sayo. Amen? Maliwanag po ba? Dahil tayo natutong nagmahal dahil sa pag-ibig na binigay ng Diyos. Hindi po tayo marunong magmahal. Ang tao madamot. Ang tao sakim. Yan ang nature ng tao pero nang tinanggap natin ang Panginoong Hesus, tinanggap natin ang pag-ibig ng Panginoong Hesus, at tinanggap natin ang banal na Espiritu na galing sa Kanya, tayo ay natutong magmahal. God, ang pagmamahal at pag-ibig ng Diyos na binigay sa krus para sa atin ay naging huwaran natin. Lord, ikaw na mula ngayon ang maghari sa buhay ko. Di ba? Sabi po natin, tinanggap natin ng Panginoon. Tama po ba? So it's an action. Hindi lang sinabi ng Panginoon na mahal kita. Mahal kita, G-A-A-C-M, and that's it. Hindi lang basta sinabi, umaksyon siya, gumawa siya, nabayubay siya. Sabi nga nung last ating tagapagsalita, there is a verb. May pandiwa, may action. Di ba minsan sa mga mag-asawa, sasabihin pa ng asawa mo, sasabihin pa ni Mr. Liklik, mahal mo ba talaga ako? Kaya nga kita pinakasalan dahil mahal kita. Minsan, yung pagmamahal na yung pagmamahal na hindi basta sasabi lang, kundi ginagawa. Diba? Sa paanong paralan, kung paano mo mamahalin ang isawa mo, pakikita mo. Diba ba? Kung paano mo minamahal ang kapatid mo, kaibigan mo, kamag-anak mo, nanay mo, magulang mo, kapatid mo, pakikita mo. Pero katotohanang nasa isip po natin,
mahal naman kita eh. Anak, mahal naman kita. Nanay, tatay, mahal naman kita. Pero hindi man lang maikuha na isang basong tubig. Mahal naman kita, nay. Pag inutusan ng nanay, magugas ka na ng pinggan. Ako na naman, naman ako, pero mahal kita, nanay. There is an action na ginawa ng Panginoon. At naramdaman. Sabihin mo sa katabi mo, ramdam kita. Ano, malasakit. Ramdam kita. Diba? Kung paano po tayo minahal ng Panginoon, mga kapatid, brother and sister, paano naman natin minamahal ang ating Diyos? Kailangan bang tayo mapako din sa krus? Kailangan bang ulitin natin at gawin natin ang ginawa ng Panginoong Hesus doon sa krus para masabi natin, Lord, katulad pag mahal na araw, yung ginagawa nila upang sabayan, tumbasan. O ba? Hindi ito isang panlalait, harapan sa Panginoon Diyos sapagkat isa lamang ang gumawa, isa lamang ang nagbata, isa lamang ang naglinis. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Kung minahal tayo ng Panginoon, the question is, paano naman natin minamahal ang Panginoon? Ang sabi nito, I love you, Lord, I love you, I worship you. I worship, sabi natin doon sa awiting kanina, di po ba? I worship you, my God. I worship you, my God. I love you. I love you. Sa bibig, sabi nga nung iba mahal sa nguso, pero hindi sa puso. Paano natin minamahal ang Panginoon? At nagtanong ang isang sinabi, Guru, what is the greatest commandment in the law? And Jesus answered, and Jesus replied, Matthew 22, 36, 37, love the Lord, your God, with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the first and, ang sabi ng Panginoon, and greatest commandment. So sa lumang tipan, lahat ng batas sinakop nito. Mga kapatid, walang hihigit na kumanda na sinabi ang Panginoon, kundi ito, ang ibigin mo ang iyong Diyos. Buong puso, buong kaluluwa at pag-iisip at lakas. Psalm 37:4, delight yourself to the Lord and He will give you the desire of your. Kaya nga yung heart sinasabi natin, minsan tanong natin, pag nagmahal ka ba, ano ba ang dapat mong isipin? Umiibig ka na ba? Tay, para pong in love na ako eh. Anak, gamitin mo ang utak mo. Diba? Gamitin mo ang utak mo. Bago mo sagutin yan. Diba? Sabi naman niya, boy, tingnan mo ang puso mo. Diba? Mahal mo ba yan? Diba? Kung mahal mo yan, may kahit mahirap yan, sige. Ginamit mo ang utak mo, naging practical ka, mayaman, may kaya, pero hindi naman naging magandang pagsasama. Ano ang tama? Na dapat gamitin mo? Ang puso mo, ang isip mo. Ang sabi sa awit, delight yourself to the Lord, and He will give you the desire of your heart. Ano ba ang desire ng puso mo? May mga kasama sa habang buhay na kasama na naglilingkod sa Diyos, sa Panginoon. Kasama mo sa ministeryo. O ay di pipili ka ng Kristiyano. Kung gusto mo ng makakasama mo, ay naglilingkod sa ministeryo. Tama po ba? Yun ang desire ng puso mo eh. At nakikita po ng Panginoon. Kitang-kita po ng Panginoon. Second, yung puso natin, tanong, tama ba ang puso natin sa harap ng Diyos? You delight yourself to the Lord, give the desire of your heart. The question is, yung puso ba natin tama sa harap ng Diyos? Mga kapatid, ang Panginoon ay hindi tumitingin sa iyong ganda. Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo, sige, ano nakita mo? Okay lang yan, sabi mo sa katabi mo, okay lang yan kapatid. Ha? Hindi nakatingin ang Diyos sa panlabas na kanyuan, yung ganda mo. Ano sagot sa'yo? Huwag kang mag-alala kapatid.
Hindi tumitingin ang Diyos kung makinis o hindi ang kutis mo. Tingnan mo ang kutis. Sabihin mo, okay lang yan, kapatid. Ha? Hindi tumitingin sa kulay ng balat. Hindi tumitingin ang Diyos kung mayaman ka o mahirap ka. Tumitingin ang Diyos doon sa puso mo. Tama po ba? At kung sinasabi natin, mahal natin ang Diyos, yes, we are here because we love our Lord God, Jesus Christ. Amen. Kaya tayo na dito dahil mahal natin ang Panginoon, nahit natin sumamba Again, yung puso natin, nandito tayo, yung puso natin ay nakatama ba, naka-incline ba sa presensya ng Diyos? Maaring kumakanta tayo kanina, kapatid, I love you with all my heart, I love you, I worship you, pero sa bibig. Pero kita ng Diyos kung yung sinasabi ng bibig mo ay nagre-rema sa puso mo. Tama po ba? Nandito ka nga dahil mahal mo ang Diyos. Ang tanong, yung puso mo, tama ba sa harap ng Diyos? Bago ka ba pumunta rito, ang dami mong na-encounter. Bago ka pumunta dito, nakaaway mo pa yung kapatid mo, pinalitan ka pa ng nanay mo, nakaaway pa yung kapitbahay mo. Pero sasamba ka na dito, naitaman mo na ba ang puso mo sa harap ng Diyos? Sa iyong pagsamba. Mahal mo ang Panginoon. Ang tanong, andito ba ang presensya ng Espiritu na binigay ng Panginoon sa iyong puso para ikaw ay sumamba? Tama mga kapatid? Ang sabi sa Proverbs 6:18, a heart that devises wicked scheme, feet that are quick to rush into evil. Diba? Yung puso na puno ng wickedness ay parang isang paa na nagmamadali na hinahabol niya ang tiyak na kapahamakan. Ganun po. Ang sabi po sa Mateo 15, hindi ba ninyo nalalaman na anumang pumapasok sa bibig ay tumutuloy sa tiyan at pagkatapos ay? Tama po, cycle, di ba? Kung anong kinain natin, ilalabas natin. Pag hindi mo nilabas yan, delikado, ma-hospital ka. Impatyo ang tawag po doon. Tama po. Hindi ba ninyo nalalaman na anumang pumapasok sa bibig ay tumutuloy sa tiyan at pagkatapos ay dinudumi lang? Ngunit, 18, ngunit ang lumalabas sa bibig ay nanggagaling sa puso. Iyan ang nagpaparumi sa tao. Kung lagi ka magagalitin yung puso mo. Tama po ba? Kung ikaw ay laging magiliw yung puso mo. Katulad ko, ako'y laging masayahin. Yung puso ko laging masigla, masayahin. Hindi pwedeng yung puso ko laging sumigla, tumitibok-tibok ilang beses yan, bago ako'y nakaupo lang na gano'n, sa sarili ko lang, baka ako'y mahimatay noon, sinasarili mo yung kaligayahan. Di ba? Ganun Ang lumalabas sa bibig ay nanggagaling sa puso. Iyan ang nagpaparumi sa tao. Ano ba yung lumalabas sa bibig natin? Yun ang laman ng puso. 19, sapagkat sa puso na gagaling ang masasamang kaisipan. Pagpatay, pangangalunya, pakikiapid, pagnanakaw, pagiging saksi para sa kasinungalingan, at paninirang puri. Iyan ang nagpaparumi sa tao sa paningin ng Diyos. Nakita niyo po kung gano'ng kadumi ang puso? Pero salamat, dahil sa ating Panginoong Hesus, sa kanyang dugo, nilinis niya po yun. Winash out niya po. Walang natira. Amen? Sinasabi po natin, puso natin, na mahal natin ang Panginoon. Pero iba po ang kinikilos at ginagawa natin. Sinasabi ng puso natin na mahal natin ang Panginoon, pero hindi natin kaya magpatawad. Sinasabi po natin na mahal natin ang Panginoon, pero hindi natin kaya magmahal. Sinasabi po natin mahal natin ang Panginoon, pero hindi natin kayang sumunod sa Panginoon. Sinasabi ng bibig,
pero ang puso ay nagpupumiglas. Dahil yung pag-ibig po natin na binigay ng Panginoon, sabi nga, hindi po natin kayang gawin lahat kung wala ang pag-ibig ni Kristo sa ating puso. Amen? Kung wala ang pag-ibig sa atin. Kahapon nga, nakakatuwa, lumakad yung PBB ba kaya? Ngayon daw, BFF na sila. Build in faith forever. Inimporta po nila tayo, driver. Diba? Tuwan-tuwa naman, sabi ko, ay ayos, libre chibok. Pumunta po sa Tagaytay, pinag-drive, nakauwi na po, gabi na. Pwede naman sabihin ko, may lakad ako. Ito yung susi naman, bahala ka na maghanap ng driver. Pwede ako magdahilan. Pwede tayo magdahilan, mga kapatid. Pero dahil doon sa pag-ibig na pinakikita natin, nagagawa natin ang lahat ng bagay dahil kay Kristo. Pagdating nga doon, pumunta kami, pumila agad ako, nakita ko, ano ba ito? Itulyokan daw eh. RSM, al fresco. Wow, sarap, nakita ko agad yung lechon. Sabi ko doon sa waiter, yan ba'y pag naubos may kasunod, ay wala na po, yan na lamang. Ay Kuya Joey, pila agad tayo. Tawag ko si tatay, tay halika, ayaw ko niyan lechon, tatasang, hindi pumila ka lamang, kumuha ka lamang, pag ayaw mo, ibigay mo sa amin dalawa ni Kuya Joey, nakapila na po kami, ang ganda na, tigigisa na kami pinggan. Maya-maya, lumapit na si Atibing, hoy pastor, hindi tayo dyan. Sa baba tayo. Ganun ba? Atras tayo. Atras. Alakart tayo. Alakart, hindi tayo pwede dyan. Kulang tayo sa budget. Ay, okay lang. Diba? Ay, kung sasabihin ko, ano ba naman ito? Pinag-drive ko na nga kayo, tapos gusto ko ng lechon, hindi niyo ako pakainin. Diba? Pagkatapos namin masyal, anong sunod? Ha? Ba't nyo alam? Doon kami nagkape sa lola ko, kay Lola Agapita. Sa Silang. Diba? Pasok kami, 12 tayo, no? Inaku pa agad namin yung isang haba. Order. Mamaya dumating si Sister Edna, si Pai. Pastor, hindi tayo dyan. Ha? Ano ba? Isan na naman tayo? Doon tayo sa taas, maganda ang view. Ang lipat naman. Naku, naalala ko, Nanay Salod. Oh. Ay, ang hirap umakyat. Baka ubos na yung kape ko, 30 minutes, hindi pa nakakaakyat. Malamig na ang kape. Umakyat siya, dandahan dahil sa pag-ibig kay Kristo, kahit nahihirapan siya, umakyat siya. Amen. Ang sabi niya, pag-akyat niya, bigyan niyo na lang ako ng lubid para madali. Kala ko magpapasalamat sa kalakasan. Pero ang lahat ng bagay ay pinagkaisa, may kaligayahan, pinagsama-sama, walang complain. Everything is okay because you love your God. Diba? At tapos pauwi na kami, pinaghahatid na isa-isa. Okay. Tuwan-tuwa naman sila, inhatid na kaya gabi. Habang nasa sasakyan, nagkukwentuhan sila, siyempre, PBB, mga Sunday school, pagalingan sa klase. Kayo bakit naririnig ko bakit hubad si Ho? Bakit yun? Ito ang tanong ko sa inyo. Sinong pinakamapalad na tao na nabuhay sa mundo? Hindi sila nakasagot. Si Rit, si Adan. Bakit? Walang biyanan. Kaya kayo, mamahalin nyo ang inyong mga biyanan. Yung po ang aral doon. Diba? Mamahalin natin. Diba? Kung sinasabi ng ating puso na mahal natin ng Panginoon, pero di tayo sumusunod, anong natin dapat gawin? Number 1, search your heart. Saliksikin natin ang ating puso. Hello, priority ba natin ng Panginoon? O last priority natin? Ha? Ito ang common sa atin, dinaanan natin ito lahat, walang libre dito, walang hypocrisy dito, at sinasabi natin, kahit pastor ang sinasabi, lagi tayong busy. Kaya nga sabi busy, ay mag-mayor ka naman, lagi ka naman busy na, di ba? Lagi tayong busy. Lot of excuses, napakarami, ata na excuse, ibibigay natin. Tama po ba? Tama o mali, may katotohanan, kasinungalingan, basta nagbibigay ka. Pero ang tanong,
Sinasabi natin, Pastor, kapatid, pwede ka ba mamaya? May gawain tayo. Pastor, hindi po ako pwede. Ganito. Yes, you give your reason. Pwede mo mapaniwala si Pastor. Pwede mo mapaniwala ang katabi mo. Pwede mo mapaniwala ang kapatid mo. Pero ang Diyos, nakikita ng Diyos ang puso mo. Tama po ba? Hindi tayo makakapagsinungaling sa Diyos. Busy tayo sa trabaho. Hindi po masama ang trabaho. Hindi po masama ang trabaho. Yan ang bumubuhay sa atin. Ay, lagi nang busy trabaho. Ano po ang masama? Hindi masama ang trabaho. Ang masama, pulos trabaho, nawawala ang Diyos sa buhay mo. Anything that take God in your life, in your spiritual, idolatry, kalaban ng Panginoon. Trabaho, sabi ko nga po, Pastor, hindi masama ang trabaho. Pera, hindi masama ang pera. Kung wala kang pera, paano tayo bibili? Paano tayo makakapamasyal? Paano tayo pakakainin doon? Pero anong masama? Kung ang dinudiyos mo na, ay ang pera. Tama po ba? Kung ang nasa isip na natin ay pera, laging pagpapayaman at ang Diyos ay nawawala sa buhay natin, yun po ang mali. Pero ang pera ay hindi masama. And I believe, if God is our priority, ayusin niya lahat yan. I-schedule yan. Because it is the desire of your heart. Because our God is God of order. Eh nga tayo, tatay nanay. Ayusin mo. Hindi pwedeng si pastor, nasa simbahan lagi, nagmi-ministeryo, nagmi-mensahe, nagaganito na ganito. Pero yung anak mo, napapabayaan mo yung family mo, hindi. I-schedule mo. Higising ka na maaga, papasok yung anak mo. Luluto ka na, alas 4, alas 5. Para pagbangon niya, bago pumasok may pagkain na. Hindi rin po pwedeng lagi dito tayo sa Diyos. And we are saying, we love our God dahil na dito, napapabayaan mo pamilya mo. Hindi po ganun. Ang Diyos natin ay God of order, ang Diyos natin ay balanse. Ang mahalaga, naroon pa rin po ang Diyos sa anumang ating ginagawa. Hindi nawawala. Tama po ba? Bad things that happen in our life. Paano yung mga good things? Ano pong ibig sabihin? Nabigay ng Diyos. Pastor, dito muna, yung pamilya ko, iayusin ko muna. Yes, magandang pamilya. Regalo ng Diyos, bigay sa atin. Pero kung dahil sa pamilya, nawawala tayo sa Diyos, maganda pa kaya sa paningin ng Panginoon? Again, ang Diyos at ikaw ang puso mo ang nag-uusap. Pastor, hindi ako pwede ngayon. Bakit? May gagawin kami ng anak ko. Ito, sinasangkalang pa yung anak. Yes, pwede. Again, ang Diyos, ikaw at ang puso mo ang nag-uusap. Hindi si pastor. I might believe you, pero ang Diyos, kita ang puso mo. Sabi mo sa katabi mo, kita ng Diyos ang puso mo. Tandaan po natin mga kapatid, lahat ng bagay na pumapalit sa puso natin, na nakalilimutan natin ang pag-ibig ng Diyos, ito ay nalalaman niya. Sabi nga ng mag-asawa, honey, nung nakilala ko si Jesus, number 2 ka na lang. Si Jesus na number 1 ko. Mga kapatid, ilagay po natin ang ating mga kamay sa ating puso. Pag tayo umaawit ng lupang hinirap, bayang nasa puso, di ba? Isa puso natin. Wala namang bayang magilip. Pwede ganito kung sundalo ka. Di ba? Pero pag tayo umawit, nandito sa puso. Sige, ilagay po natin, huwag nating alsin. Examinin po natin ang tibok ng ating puso. Kung ano 10%, mahal natin ang Panginoon. 20%, 30, 40, 50. Nasa anong porsyento po tayo ng pagmamahal natin sa Panginoon? 60, 70, 80, 90, 95, o 100? 90, 10% na lang, 100 na. At ano po yung 10% na yun?
ano sa puso natin na nagiging kahadlangan sa pagmamahal natin sa Panginoon. 10%, may naiwan pa eh, ano? Pwedeng 99, sige. Taasan na natin ng porsyento, 99, 1% na lamang. Ano yung 1% na yon na hindi mo pa kayang ibigay sa Panginoon at kayang isuko? Na 1%? Ano po? Pagsisinungaling? Mga bisyo? Hindi po magiging maayos eh. Kahit pa 1% na may naiwan dyan. Until you fully surrender your heart sa Diyos. Pag kayo pinakaramdam na may ginawang mali at kayo balay, ano yun, parang sabi dito yung manok na hindi mapaitlog. It is your Holy Spirit na nagkukonvict sa iyo. Search your heart. Number 2, when you love God, it changes how you treat others. Dahil napapadama mo yung pag-ibig mo sa kapatiran mo. Sige na, okay na, kahit hindi kanyang ngitian mo na. Parang yung feeling natin na lagi na pag di na nabati, parang sasama ang loob. Pero hindi. Yung puso mo, nag-uumapaw, lumalabas. Diba? When you love God, it changes how you treat others. Naiibigan mong, natututunan mong ibigin ang di ka ibig-ibig. Tama po? Natututunan mong mahalin ang hindi ka mahal-mahal. Kung maiksi ang pasensya mo, humahaba. Natututunan mo sa loob ng bahay, sa pamilya. Alam mo naman ganito. Habaan mo pa. Yung sa amin, yung tatay ko, talagang yun ang aming pahabaan daw ng pasensya eh. Diba? Kaya nung nag-Christmas party kami, ang palaro ko, pahabaan ng pasensya. Diba? Tuwan-tuwa yung tatay ko eh. Kasi ng pasensya eh. When you love God, it changes how you treat others. When you love God, you pray for others. Prayer meeting, bait ka na dito. Bait ka na nanalangin sa online. Dahil may pag-ibig ka sa puso na ipanalangin yung mga kapatiran. Ay kung wala, anong pakialam ko dyan? Okay lang yan, mahitin na lang yan. Ayos na yan. Okay lang yan, diyan mo siya. Yung pag-ibig na yon ang nagbibigay sa iyo ng pagnanasa upang ikaw ay manalangin sa iyong kapatid. Yung pag-ibig na yon ang nag-uudyok upang mahalin mo siya, ipanalangin mo siya, yakapin mo siya. Tama po ba? Yung pag-ibig na yon na galing sa ating Panginoon. And when you love God, you learn to obey. Natuto tayong sumunod sa Panginoon. Mahal natin ang Diyos eh. Hindi lang wino-worship, hindi lang minamahal. You learn to obey our Lord. Nung una po, nagpastor ako eh, pinasulat pa ako ni tatay eh. Na ako'y magpapastor, ako'y maglilingkod, ako'y magaganito. Kaya pagka medyo ako'y tumutumbalik, pinakikita ni tatay yung sulat. Yan na sulat mo. Hindi. Ay, takatago pa yan. 30 years ago na. Nandiyan pa yan. Ito, ebidensya ito. Pero tayo, anong ebidensya ng Diyos sa atin? Diba? Pastor, hindi pa po ako makakasunod. Bakit? Hindi pa po ayos yung mga anak ko. Hindi pa po ayos yung buhay ko, Pastor. Hello? Hindi ikaw mag-aayos ng buhay mo. Ang Diyos ang mag-aayos ng buhay mo para ikay sumunod sa Kanya. Pastor, hindi pa po ako makakasunod. Bakit? Nag-aaral pa po yung mga anak ko. Kailangan ng mga financial. Yes, tama po. Security. Priority sa buhay. Hindi pa po ako pwede sumunod. Wala pa po akong house in lot. Bukas, mag-rapture na. Ano sabi sa Biblia? Yung mayaman na nag-iipon ng kayamanan na wala ng paglagyan, magpapagawa ko na isang kamalig pa para doon ko ilalagay. Ang sabi ng Panginoon, ikaw ay hangal. Mamayang gabi ay kukunin ko na
ang iyong kaluluwa. Ang sabi ng Panginoon sa Kawikaan 3, trust in the Lord with all your heart, and He will direct your path straight. The greatest commandment. And love your God with all your heart, with your soul and mind. Bakit po? Mga kapatid, mamamatay po tayo, mabubulok tayo, mamawala ang katawan natin. Pero ang puso natin, ang isipan natin, ang kaluluwa natin, ay pupunta at babalik sa ating Diyos na Panginoong buhay. Amen? Iiwan natin lahat yan. At yun lang po ang ating madadala. Ang pag-ibig sa Diyos na siya ating minahal, ang kalakasan, ang ating kaluluwa, with our mind, with our soul, with our strength, ay babalik sa Diyos. John 4:19. Bago po natin inibig ang Panginoon. We love God dahil first, hilabas. Tama po ba? Bago natin minahal ang Panginoon, siya muna ang nagmahal dito sa krus. Tayo po tayo lahat. This time, Lord, mahal ka namin is the desire of our heart. Awi tayo sa Panginoon, siyasatin natin, ipasiyasat natin this time ang pag-ibig na sinasabi natin sa Panginoon. Lord, let's take this time mga kapatid. Lord, nandito po ang iyong mga anak, Panginoon. We open our heart, our mind, our soul, Panginoon, sa iyong harapan. Ano man po nakikita mo, Panginoon, na bahid na kahadlangan upang kami ay hindi sumunod sa iyo, Panginoon. Lord, tulungan mo po ang aking mga kapatid na ito. Anong po ang kanilang mga sitwasyon kung sila'y nahihirapan sa mga balakid, Panginoon. Kanilang puso, Panginoon, na handang sumunod. Sila'y nahihirapan, Panginoon. Lord, ikaw po magbigay, Panginoon, ng kapangyarihan sa Espiritu na pinagkaloob mo sa kanila upang malampasan ang lahat ng mga bagay na ito. Mga bagay na kami nahihirapan sa aming pamilya upang hindi kami makasunod sa iyo, Panginoon. Lord, bigyan mo po kami ng katyagaan. Bigyan mo po kami ng espiritu ng katyagaan, espiritu ng kainahunan, espiritu ng pag-ibig. Mga bagay na balakid upang hindi kami makapaglingkod, Panginoon. Puso ko'y iyong sinisiyasan. Buhay ko'y iyong alam. Ang lahat kong lihim o yan Yes, Lord, na nga pong walang nalilingid sa iyo, ay tiyak mo nga nalalaman. Ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay hindi lingid. Ang lahat kong lihim o yaman ay tiyak mo nga nababatid. Yes, wala kami mahihiling sa iyo, Panginoon. Panginoon, iyala mo ako. Ang lahat ng bagay ay ilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon.
puso ng iyong mga anak, Panginoon. Narito po kami sa iyong harapan, Panginoon. Walang lihim, Panginoon. Ang nilalaman ng aming puso ay patuloy mo po nakikita, Panginoon. Ang puso namin, alam mo po, Panginoon, kung kami handang sumunod, kung kami handang maglingkod, o kami na dito lamang upang sabihin kami na dito, pero ang aming presensya ay wala. Lord, patawarin mo po kami, Panginoon. Sapagkat alam po namin, Panginoon, ang iyong kapatawaran ay walang hanggang, Panginoon. Patuloy mo pong kising kami, Panginoon, ng iyong pag-ibig, Panginoon. It is the desire of our heart to love you, O Lord, to worship you, O Lord, to use, O Lord, in the ministry na nais mong gawin namin para sa iyo, Panginoon. Maaari po ba nating itaas ang ating kamay sa Panginoon, mga kapatid? Sabihin natin, ikaw lang ang may alam ng aking pagtutunguhan. Salamat sa iyo, Panginoon. Minsan pa sa huling sandali, ang bawat isa. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Tayo po ay dumako sa ating pagbibigay at ikapo. Makibasa po kayo sa akin sa ikalawang Korinto, chapter 9, 7-8. Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Tulad ng nasusulat, siya'y masaganang nagbibigay sa mga dukha. Ang kanyang kabutihan ay walang hanggan. Tayo po ay manalangin sa ating Diyos na buhay na napakabuti. Panginoon, maraming salamat po sa oras na ito. Panginoon, sa napakagandang mensahe patungo sa ang aming puso na patuloy mo, Panginoon, na kinakalinga, patuloy mong ikaw ay nangungusap, Panginoon. O Lord, na patuloy na magmahal sa aming kapwa, Panginoon. Na patuloy na sumunod sa iyo, O Lord God. Salamat po, O Diyos, sa araw na ito na napakabuti mo, Panginoon, sa patuloy na biyaya mo sa aming buhay, patuloy na kalakasan, patuloy na kasaganahan, patuloy na karunungan na nagmumula sa iyo. Ikaw ang tunay na aming kayamanan, Panginoon, na hindi mawawala, na hindi mawawaglit, Panginoon, sa amin, Panginoon. Salamat po. Lord God, naririto po kami upang magkaloob sa iyo, Panginoon. Ating pong hawakan ang ating ikapo. Panginoon, naririto po kami, O Diyos, upang ibigay sa iyo, Panginoon, ang aming ikapo na nagmumula sa aming puso na may kagalakan, Panginoon, upang may magamit po
Panginoon, sa ikalalawak ng iyong iglesia. Maraming salamat sa iyo, patuloy na kalakasang binibigay mo sa amin sa bawat isa, sa mga may trabaho, Panginoon, na sila po ay iyong pinagpapala, Panginoon, na upang sumunod din po, Panginoon, sa iyo, O Diyos. Maging ang may mga negosyo na patuloy niyo pong pinapasagana, patuloy niyo pong pinapalago, Panginoon. Maraming pong salamat sa puso na mayroong kagalakan na magbigay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Amen po, amen. Salamat, Pastor Edu, sa isa na namang inspiring message tungkol sa pag-ibig ng ating buting Panginoon. So, dumako po tayo sa ating mga church announcement this second week of February. Important announcement po. So, ang una po ay patuloy na paanyaya sa ating prayer meeting. Yan po every Friday, 7 p.m. dito po sa JICM Central. Yan po, ipadala niyo po yung mga prayer requests ahead of the time, ang inyong exhortation, answered prayer, thanksgiving, para po ay maipanalangin sa prayer meeting. Every Friday, 7 p.m. dito po sa Central ang ating patuloy na paanyaya. So next po, yung ating Why We Believe, What We Believe. Ito po ang ating doctrinal tenets, patuloy na pag-aaral. At ang topic po ay ang Alpha at Omega. Nag-umpisa na po yan ngayong buwan ng Pebrero. So ang unang topic po na yung Alpha at Omega, tungkol po sa kalagayan o ating ang pagiging Alpha at Omega ng ating Panginoong Jesus. Every Sunday, yan po, bago magsimula po ating pananambahan 8 a.m. dito po sa Central. Inaanyahan ko po ang ABC, Glow, MMOG, and CDARS to I encourage you to join this Bible study. Thank you po. Next, patuloy po ang ating Kids Ministry Central Sunday School. Yan po. So ang ating Sunday School ginaganap po tuwing every first and third Sunday, 10 a.m. to 11:30 dito sa Central. Yan po. Next po natin ay ang ABC Junior Fellowship Presents. Yan. So, meron na naman silang fellowship nitong February. Ibig, God, Others, Self. Yan. Team, members po niyan ay 1 John 4:19. Yan po, kailan po yan? Ito ay sa February 15, 2026 at 1:30 p.m. No need to go home, lunch will be served. Yan po, libre po ang pagkain natin sa mga ABC Junior Fellowship. Inaanya ko po kayo sa isang fellowship. Ang team natin, ang ating team verse ay 1 John 4:19. Feb, ibig, God, others, and self. Yan po. Next po. So, tinatawag ko po ating buting pastor para sa isang announcement at sa ating benediction na rin po. Parang bilis nagpalit ni Pastor, ano? Parang quick and ready, ano?
So, mga kapatid, sa pagkakataon pong ito, kayo po ay aking inanyahan upang i-witness ang magaganap na pagbabautismo. So, ang ating pong GICM ay yun po pong ating vision, ng ating mission ay isa sa magkaroon ng 5 church na may pa-plant. No, karagdagan 5 iglesia at karagdagan mababautismuhan. So, tinatawagan ko po ang ating mga babautismuhan, si Mario Cortez, pakitayo po kayo dyan. Si Sister Ruby Cuenca. Si Sister Rebecca Arquesa. Sige po, Kuya Makmak, alalayan mo si Ate Ruby at yan ay si Sister Sophia Burgos. Ayan po. Ninais po natin na isama sa ating programa yung pagbabautismo. Kasi lagi po pagkatapos ng ating gawain, saka tayo nagbabautismo. So upang ma-witness, makita ng ating mga kapatid at may padama natin yung ating pag-ibig sa ating kapatid na sila ay welcome. Ano ba po yung tubig ng bautismo? Para po sa muli, isang karagdagang pagpapaalam para sa ating tubig ng bautismo. Ang tubig po ng bautismo ay atin pong itong iginagawa ng paglulubog, immersion. Bakit po? Kung paano po ito po ay sumasagisag ng pagkamatay ng ating Panginoon, yung paglubog, at yung resurrection ng Panginoon, yung paglutang muli niya. Sabi nga po sa 2 Corinthians 5:17, yung lumang tayo ay wala na at sa ating pagbangon ay bago na tayo sa Panginoong Jesus. Di po ba? Ano pa po? Ang pagbabautismo po, ito ay tanda ng ating pagpapahayag, ng ating pananampalataya ng pagsunod sa Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Tayo po ay mga tagasunod ng ating Panginoong Jesus. Amen. Tayo po ay follower ni Jesus Christ. Even po ang ating Panginoong Jesus ay nagpabautismo. Ang sabi ni Juan, wag ako, ngunit ang sabi ng Panginoon, hayaan mo maganap ngayon ito sapagkat ito ang kalooban ng Diyos. So ito ay nagsisimbolo ng pagpapahayag, ang bautismo ay nagsisimbolo ng pagpapahayag ng pananampalataya mo na ikaw ay follower ni Jesus Christ, tinanggap mo ang Panginoong Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. And lastly, ang tubig ng bautismo ay hindi po nakapagliligtas. Ito'y tanda lamang po ng pagsunod. Ang nagliligtas po ay ang ating pananampalataya sa Panginoong Jesus na siya'y namatay dun sa krus para sa ating kasalanan at tayo kanyang tinubos upang magkaroon ng buhay na walang hanggan sa piling ng Ama sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Amen. At ngayon nga po, ang ating pong paanyaya sa ating mga kapatid, kung kayo po ay may naisin o bukas ng inyong kalooban para sa tubig ng bautismo, ito naman po ay hindi pagsasapilitan. Mangyari po lamang kayo ay makipag-usap sa mga leader o sa mga pastor. Apo, so simulan po natin ang ating pagbabautismo.
worship team. Purihin ang banal na Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Banal na Diyos na unang umibig sa amin. At bilang mga anak mo, bilang tugon namin, Panginoon, gaya na pinag-uutos mo, mahalin ka namin ng buong puso, ng buong lakas, at ng buong kaluluwa. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga anak na nakita mo na sumunod sa tubig ng bautismo. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy, gabayan mo sila, gamitin po sila, at bigyan ng kalakasan at courage, O God, na patuloy, O God, ay masunod ang iyong great commandment, Panginoon, na humayo kami, pangaral ay iyong banal na salita, bautismo sila sa pangalan ng iyong anak at ng Espiritu Santo, at patuloy, O God, sabi po sa amin, Panginoon, kasama mo kami hanggang sa dulo ng daigdig, Panginoon. Salamat po sa umagang ito, Ama, sa Diyos ng pag-ibig, sa Diyos na unang pinakita ang kanyang pag-ibig sa kanyang mga anak, at ang biyaya ng aming Panginoong Hesus at pagpisa ng Banal na Espiritu, sumainyo ang kapayapaan, ang kasaganaan, at ang pag-ibig ng Amang makapangyarihan. Sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, ang lahat ng magsabi ng Amen.